Yung si Criminal Investigation and Detection Group Chief General Torre, inamin na pinwersa niya itong si dating Pangulong Duterte na makasakay ng eroplano matapos pong isilbi ang kanyang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court. May update po dyan si Bombo JC Galvez. Pinuwersa ni Criminal Investigation and Detection Group Chief Police Major General Nicolas Torre III si dating Pangulong Rodrigo Duterte na makasakay ng eroplano matapos isilbi ang arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Itong ibinunyag ni Torre sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations ukol sa ginawang pag-aresto ng mga otoridad sa dating Pangulo. Git ni Torre, marami na raw kasing panlilinlang na ginawa ang kampo ni Duterte dahilan kung bakit niya pwersahan na sa eroplano ang dating Pangulo. Dagdag ng opisyal, kailangan niya raw gawin yon dahil kung hindi, ay hindi naman voluntaryong sasama si Duterte. Git ni Marcos, matanda na si Duterte at may sakit pa, ngunit bakit raw gano'n ang nangyaring pagtrato? Dito sa video, nakikita na si General Torre, hinihila yung abogado. Standard procedure po ba ito ng PNP? Bakit mo kinakaladkad yung abogado? Hindi ba karapatan ng isang akusado, arestado na magkaroon ng abogado? Bakit ayaw ninyong palapitin yung abogado? Gabi na ho yun, ma'am. That's already the time that I'm forcing everyone to board the plane. I'm already forcing the former president to board the plane, ma'am. Tapos na yung napakarami ng optics sa kanilang ginawa dyan, ma'am. And, Interesting use po of force. You were forcing them. Yes, so you ma'am. admit you forced them. You use violence. I have to because they won't go with us voluntarily, ma'am. So I have tried all the lahat ng pakiusap ay ginawa na General namin naman, buong sa araw. dinami-dami ng pulis, ang tanda-tanda na, may sakit pa. Sa palagay mo, masisindak pa yun o kaya bang lumaban nun? Samantala, hindi rin napigilan ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na sitayin si Torre sa pagdinig. Sinabo ng mambabatas si Torre sa ginawang paghatak at pambabastos nito sa abogado ni Duterte at hindi pagpayag na papasukin si Vice President Sara Duterte sa Villamor Air Base para makita ang ama at sinasabing tatayong abogado ng dating Pangulo sa kasong kinaharap sa International Criminal Court. Sir, it's already all optics and tactics already because it's already. No, I am asking you, did you say that? Hihilahin ko. Yes, sir. And I actually made good of it, sir. No. What prompted you to say that? Sir, I made good of it, sir. Sabi ko, sir, hihilain ko yan. And I went back to AS Medialdea, handcuff him. Bakit mo nga sinasabi? You know, your statements based on the video may reflect the PNP as an institution. Baka sabihin lahat ng ating mga kababayan, ganyan pala yung mga pulis. Masyadong wala man lang respeto sa matanda, sa isang dating Pangulo. Ganon din ang ginawa sa amin eh. Can you justify why you said that hihilahin ko yan? Nakita ko si dating Pangulong Duterte, di naman lumalaban. Una nang kinumpirma ng Department of Justice na legal at alinsunod sa due process ang pag-aresto kay Duterte ng International Criminal Court ayon kay Torre. Sinabi ni Torre na nagbigay ang Department of Justice ng certification sa International Criminal Court kung saan kinukumpirma na ang pag-aresto sa dating Pangulo ay legal. Tumugon din si Torre sa mga aligasyon na ang pag-aresto kay Duterte ay naimpluwensya ng foreign intervention. Ang operasyon anya ay batay sa kahilingan ng Interpol na binigyan din ito ng Pilipinas ay nananatiling miyembro ng Interpol. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!